December na pero hindi pa huli ang lahat para magnegosyo ka. Ang dami kong business idea, kaya nood na! Sa restaurant na ito sa Bacoor, Cavite, hindi lang daw masarap na tibog ang mahahanap, kundi pati second chance. Gusto niyo yan? Talagang na-surprise ako. Tingnan mo naman, napakasarap. Sa tamang luto naman lahat eh. Tapos tamang timpla. Tuwan-tuwa yung mga bata. Prioritize ko talaga ngayon yung mga nakakulong na gustong magbago. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko iparamdam sa kanila na sa Big Royce, lugar kung saan may second chance. Pwedeng ilagay kung saan-saan. Perfect pang regalo ngayong Pasko at higit sa lahat, pwedeng gawin negosyo. Ang mga anik-anik nilang charming tingnan, charming din ang kita. So kaya naisip ko po yung on-the-spot na souvenirs kasi may souvenir na sila at the same time involved sila and engaged sila dun sa paggawa ng souvenirs. Pag peak season, pwede siyang umabot ng 6-digit na gross. Okay din siya, maganda. Ang mga pabilog na bida sa Pasko, nadagdagan pa ng bagong paborito, presenting bouncing puto balls. Baw namit din. Namit din! May mitamis kami, malagkit-lagkit. Masarap talaga ang kombinasyon. Very easy to consume kasi kahit naglalakad ka, madaling kainin, madaling bilhin. Proud lang kami na it's something new. Sa restaurant na ito sa Bacoor, Cavite, hindi lang daw masarap na tibog ang mahahanap, kundi pati second chance. Gusto niyo yan? Bukod kasi sa inihahain nilang pangmalakasang boodle fight, nagbibigay rin sila ng pangalawang pagkakataon sa mga taong gustong magbago. Ang kanila kasi mga empleyado, mga ex-con o dating nakulong, na ngayon ay nagsusumikap na bumangon. Naiiyak ka? Oh. Okay lang yan. Bawal daw ang judgmental sa kainang ito. Dahil kung sa ibang trabaho, bawal ang may record, dito, welcome na welcome sila. With open arms. Yan daw ang panata ng business owner na si Roy. Sa 16 kasi niyang empleyado, 5 ang nakulong. Prioritize ko talaga ngayon yung mga nakakulong na gustong magbago. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko iparamdam sa kanila na sa Big Royce, lugar kung saan may second chance. Siyempre, bawal ang anumang fight o away sa restaurant ito, pero ang inihahain nila, may legal warrant daw. Boodle fight! Kaya kasama natin si Roy at mag-a-assemble tayo ng boodle fight na negosyo nila dito sa Bacoor, Cavite. So ito usually ganito yung size ng Yes order? po, ito yung pinakamalaki namin. Malaki. Bisdak overload. Pang ilang tao to? Good for 8 to 10. Unang ilalatag ang kanin sa kanilang mga customer. Hindi lang daw second chance ang ibinibigay nila. Kahit ilang ulit pa raw, pwedeng-pwede. Unlimited kasi ang refill ng kanin kapag umorder ng boodle fight. Sunod na ilalagay ang mga ulam. Chicken inasal, grilled liempo, tuna panga, pampanok, boneless bangus, grilled squid, fried butterfly squid, hipon, chorizo de Cebu, at liempo dinakdakan. Magkano yung ganyan? Ito, 3,688 po. Oh, hindi na, masama. Oo. Opo. Kasi marami na makakakain dyan, lalaki ng pusit mo. Opo. Pag in-order mo, hindi mo makikita yung kanin. Sa dami ng ulam, malilito ka rin kung ano unahin mo. Yes, no? ma'am. Opo. Actually, talagang na-surprise ako. Tingnan mo naman, napakasarap. Masarap. Kasi para sa age namin, yun lang ang tama. Puro grilled. Sa tamang luto naman lahat eh. Tapos tamang timpla. Yan, tuwan-tuwa yung mga bata. Gustuhan nila. Sa restaurant na ito sa Bacoor, Cavite, hindi lang daw masarap na tibog ang mahahanap, kundi pati second chance. Bukod kasi sa inihahain nilang pangmalakasang boodle fight, nagbibigay rin sila ng pangalawang pagkakataon sa mga taong gustong magbago. Ang kanila kasi mga empleyado, mga ex-con o dating nakulong, na ngayon ay nagsusumikap na bumangon. 2018 na maisipan ni Roy na mag-business. Gusto ko talagang maging negosyante. Dahil nga, hindi ko rin nakikita sa sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Pinagsabay niya noon ang pagtatrabaho sa isang hotel at pagnenegosyo.
Ang naisip niyang inegosyo, Boodle Fight style na pagkain. Mahilig daw kasi siyang magluto at mag-ihaw. Nagsimula mang maliit dahil sa pagsisikap at puspusang marketing, unti-unting nakilala ang Boodle Fight Resto ni Roy. Siguro dahil din dun sa marketing na ginagawa ko, yung mga kaibigan ko rin na nasa PBA, tapos yung mga artista, na-connect na rin ako sa kanila. So yun, natutuwa sila sa proseso na ginawa ko dahil ako mismo ang gumagawa at ako din mismo nagsiset up pagka may set up sa labas. Ilan sa mga naging customers niya sina Aga Mulak, Drew Arellano, Kiray Celis, Aramina at Sunshine Cruz. Pero naabot daw ng negosyo ang rurok ng mag-franchise ang sikat na vlogger na si Kong TV. Umabot daw sa 13 ang naging branches ng kanyang restaurant. Maganda raw ang takbo ng lahat hanggang isang pangyayari ang bumago sa kanyang buhay. Galing akong nakikipag-meeting ako sa franchise. Tapos pag uwi ko dun sa main branch, hinuli na ako dahil nagkaroon ako ng warrant. Ayun, para akong binuhusan ng pinakulong mantika nun. Sabi ko, end of the world na siguro to. Wala nang pag-asa siguro to. Nakulong siya sa loob ng 1 taon at 8 buwan. Isa-isa rin nagsara ang mga branch ng kanyang restaurant. Sabi nga nila, pagka nasa bilibid ka na, parang end of the world na, nandun na yung buhay mo, napakahirap. Pero kumapit pa rin ako. Kumbaga, para makabangon. Iba't ibang klase ng tao ang nakilala ni Roy habang nasa bilibid. Dito nabuo ang pangako niya na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga kagaya niya. Sa loob pa lang kasi, pinaplano na namin to. Na gusto ko, pag nakalaya ako, bibigyan ko ng second chance yung mga tao. Basta yung willing magbago. Gusto ko kasi maiba yung thinking ng mga tao na porkit galing kang kulungan, masamang tao ka na. Gusto ko ngayon ipakita sa kanila na ito kami ngayon. Kahit sinubok kami ng panahon, pero ito kami. Aayusin namin yung buhay namin. Paglayang-paglaya ni Roy, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan para muling ibangon ang negosyo. Isa-isa rin niyang binigyan ng trabaho ang mga naging kaibigan niya sa loob ng bilibid na nakalaya na rin. Pero yun nga, dahil sa tulong ni Lord na binigyan kami ng second chance, hindi na namin sasayangin. Isa sa mga nagtatrabaho sa restaurant si Aaron. Nahirapan siya makahanap ng trabaho dahil nakulong. Nakulong po ako ng 5 months doon sa Surigao dahil sa kasong droga po. Sa vlog na may mahigit 9.5 million views na ngayon, inilapit ng vlogger na si Kong si Aaron kay Roy para mabigyan ng trabaho. Malaking tulong po kasi nakapagpapadala po ako ng pera sa anak ko, nasusustentuhan ko po yung pangangailangan ng anak ko, at napapag-aral ko rin po yung mga kapatid ko. Kaya malaking tulong po yung Big Race para sa akin, ma'am. Boss Roy, maraming salamat po sa iyo. Kasi kahit di kita kadugo, tinanggap mo ako ng buong buo. Tinanggap mo, inayos mo yung kaso ko, at nilagay mo ako dito sa mabuting direksyon ng buhay ko. Sir, itong trabahong to, napamahal na po ako sa pamilyang Big Roy, sir. Di ko po sasayangin ang oportunidad na binigay mo sa akin. Maraming salamat po. Sa tulong din ng vlog ni Kong, dumami ang mga taong nakakaalam ng pagtulong na ginagawa ni Roy dahilan para lumakas ang negosyo. Umaabot na raw sa 30 hanggang 50 Boodle Fight ang naibebenta ni na Roy kada araw. Kumikita na sila ng malinis na 6 digits sa isang buwan. Lumalabang kami ng patas para pakita namin na kahit gaano kasakit, gaano kahirap, ito kami ngayon. So, blessing in disguise yung nangyari din sa akin. Ayan, Roy, sa mga nangyari sa'yo, sa pinagdaanan mo sa buhay, ano yung mga lesson na natutunan mo? Doon talaga sa loob ng kulungan, doon talaga ako na-reform yung buhay ko. Nakapag-isip ako ng maayos kung paano lumaban ng patas. Kaya yan, thankful din ako dahil may mga kaibigan akong... Naiiyak ka. Oh. Okay lang yan. Hindi kasi... Ang hirap kasi sa loob ng kulungan, ma'am. Hindi madali. Ang hirap, sobra. Lahat ng hirap naranasan ko. Gusto ko pong ipakita sa lahat na gusto ko po silang ma-inspire na kung kaya ko, kaya rin nila. Tulad ni
Roy, kung nagkamali minsan, pwedeng bigyan ng second chance na bumangon at magbago. Kahit sa negosyo, kapag nalugi at nagsara, may pagkakataon para bumawi. Sa buhay man o sa negosyo, dapat fight lang ng fight. Ngayon 2025, isa ito sa mga nauso, yung mga anik-anik o kuriting-ting na sabit-sabit. Pwedeng ilagay kung saan-saan. Perfect pang regalo ngayong Pasko at higit sa lahat, pwedeng gawin negosyo. Number one, uso siya, lalo na sa mga Gen Z, sa mga millennial parents. Uso yung mga anik-anik, trinkets, and then very kasi siya, colorful, fun na gawin. Ang mga anik-anik na ito, hindi lang charming tingnan, charming din ang kita. Ang mga kabataan ngayon, ito ang amats. Paramihan ng mga nakasabit na anik-anik kung kanilang tawagin. Kapag kasi may mga kuriting-ting, gaya nito, parang mas lumalabas daw yung personality. Pero, papaano pa kaya kung ang mga anik-anik na gaya niyan, pwede nating i-personalize? O, di ba? Yan ang negosyo ng mga nakilala kong mamis, DIY anik-anik, na pwede na rin rentahan sa mga party. Pili po kayo kung itong string po or yung rope yung gusto nyo. Gusto ko yung manipis lang. Ito, string po. Daan-daang beads ang pwedeng pagpilian. Pwede iba-ibang color. Pwede pong iba-ibang colors. Pwede pong one color. Kung gusto nyo po, iba-iba para colorful. Makakapag ka dito, experiment, mag-explore ka ng iba-ibang klase ng design, di ba? Bagamat nakita mo yung chunky, isipin mo baka mabigat, but no, magaang lang siya. So, kung isabit mo man sa bag mo, ay hindi na siya makakadagdag sa bigat. Mararentahan ng souvenir bar na ito mula 6,900 pesos hanggang 26,000 pesos. Depende ang presyo sa bilang ng guest at klase ng souvenir na ipamimigay. Bukod sa pwedeng mag-DIY ng anik-anik, may mga bag at pouches din sila. Ang negosyong ito nagsimula lang daw sa puhunang 2,000 pesos. Pagbalik po ng pandemic, napansin namin that people wants engagement. Gusto nila ng involvement dun sa mga bagay na ginagawa. Yan. So kaya naisip ko po yung on-the-spot na souvenirs kasi may souvenir na sila at the same time involved sila and engaged sila dun sa paggawa ng souvenirs. Nitong July 2025 lang naisipan ni Apple na buksan for franchise ang kanyang souvenir bar. Ang crafty nanay na si Rose Mill, isa sa mga nag-franchise for 50,000 pesos. So kasama na siya lahat, yung booth, yung supplies, mga materials na gagamitin. Parang minsan hindi na sapat talaga yung kinikita mo sa trabaho. Kasi gusto ko talaga makaipon kami para sa future talaga ng mga anak namin. Makatulong kami sa iba, makapag-invest talaga kami, makapag-save talaga kami. 2 buwan lang daw matapos maglabas ng puhunan, may ROI o Return on Investment na kaagad si Rose Mill. Kasi nag-start din ako na mag-retail So, nung mga wala pang event, nag-retail ako sa mga classmates, sa mga friends ko. Kaya 1 to 2 months siguro na ROI na namin siya. Sa ngayon, tinuturo niya itong sideline lang. Mama-manage mo yung time mo. Yung 2 kong anak nag-aaral, ang work ko sa gabi. Ang booth kasi ay weekends lang naman. Hindi siya sumasabay sa trabaho. Yung preparation, in-betweens ng paghatid, pagsundo, ganun po. Pero kahit sideline lang, palong-palo pa rin ang kita. Pag peak season, pwede siyang umabot ng 6-digit na gross. So, okay din siya, maganda. Hindi kasi uso sa atin dati yung pag may birthday ka, magpapaparty ng bongga, tas may mga booth. Ngayon kasi, parang nauso yung hindi ko to naranasan. So, gusto ko iparanas sa anak ko. Yung mga parents ngayon, gusto nila ma-experience ng anak nila na na-invite yung mga classmates nila. So, iba yung joy na ibibigay mo sa anak mo yung hindi mo nagawa or hindi mo na-experience before. Malaki ang pasasalamat ni Rose Mill na sumubok siya sa pagnenegosyo. Honestly, when it comes to business, hindi ako risk taker talaga. Kasi marami akong kakilala na nag-start ng business, tapos nalugi, tapos hindi na nila natuloy. So, kami ng husband ko, we really prayed for it. Parang, Lord, give us a sign na ito talaga yung para sa amin.
ito talaga yung parang ibe-bless mo kami. Ito yung magiging way para makapag-bless din kami ng ibang tao. Pag specific kasi, yun kung ano yung pinag-pray mo, kung ano yung nilalabas ng mouth mo, yun ang ibibigay sa'yo eh. So, words are very powerful and most especially yung prayer is powerful. Kung ang mga bids sa charms na ito ay labo-labo, sa pag-manage ng franchise, organized daw sila. Yung pagka-franchise po kasi ng product namin is on a per area siya. So, every time po may interested mag-avail ng franchise, laging unang question namin is kung saang area niya gustong mag-cater. So, hindi siya pwedeng na mag-compete with each other. Hindi siya pwede, let's say, yung franchise partners from Bulacan, kukuha siya ng events sa Cavite. Hindi po namin siya ina-allow. Para kay Apple, importante ang sistema para sa mga gustong magpa-franchise ng negosyo. If you wanted i-offer yung business for franchise, una, pag-aralan mong maigay yung system kasi very important yun. And then, legit na mga suppliers and also reliable na mga suppliers. And tamang community for support dun sa mga franchise partners mo. Sa loob lang ng 4 na buwan, may 9 na franchise na ngayon ang negosyo ni Apple all over Luzon. Ako personally, I feel very blessed. All glory belongs to the Lord. So, tip ko sa mga gustong magnegosyo, do not be afraid to start small. And kapag meron kang idea in mind na gusto mong simulang negosyo, una ipanalangin mo. Pag-pray mong maigi sa Panginoon. So, you'll be surprised on how many people that you don't even know will support your business, will help you be able to grow it. Kaya huwag kang matakot. Just, trust in the Lord and magtiwala ka sa confirmation na binigay niya sa'yo. Sa paggawa ng anik-anik, maraming pagpipili ang bids, maging sa pagninegosyo. Napakarami ring options, pero piliin lang kung ano ang talagang gusto at kayang i-manage para di maging pabigat ang negosyo at happy-happy lang. Bibingka, keso de bola, at hamon. Ang mga pabilog na bida sa Pasko, nadagdagan pa ng bagong paborito mula sa pahabang hugis ng puto bumbong. Binigyan ito ng bagong look. Presenting, bouncing puto balls. Marikina City, matitikman ang puto balls na mag-asawang Third at Angelica. Ang pahabang puto bumbong na iniluluto sa bumbong o kawayan, ginawa nila ng bite-sized version. May nakita lang po kaming gumagawa or a recipe somewhere na making it into balls, yung malagkit. So sabi namin, parang naging mochi balls or bilo-bilo yung texture niya. Why not incorporate yung flavor profile nung puto bumbong? Gaya ng nakasanayang puto bumbong, mayroon ding sari-saring toppings ang puto balls. Ang classic na order, binubudbura ng cheese, muscovado sugar at bukayo. Meron din peanut flavor na may toppings naman na mani, yema sauce at powdered milk. Dahil sa maliit at bilog na hugis nito, mas madali raw kainin at hawakan ang puto balls. Perfect sa mga suki nilang laging on the go. Very easy to consume kasi kahit naglalakad ka, madaling kainin, madaling bilhin. Ang puto balls mabibili mula 39 pesos na may 5 piraso hanggang 629 pesos para sa bila o order. Perfect na pang solo kainan o panghanda sa Kapaskuhan. Alam niyo ba na dito sa Marikina City, ang puto bumbong na alam natin ay dapat pahaba, sa kanila bilog. Ayan, papakita ko sa atin. Bakit naging ganon? Actually po, very basic lang po ingredients namin. So, glutinous. malagkit lang po and food coloring lang po. Tapos lalagyan lang po ng water. Tapos gradually lang po, kalalayin lang po, para natin mamasa po siya. Hanggang ma-achieve yung para tamang pong clay. texture niya. Para po siyang clay, ma'am. Ito, magiging ganito na po siya. Yung parang clay na po yung consistency niya. Naku, gusto ng mga bata maglaro nito. Sa amin po, ma'am, sinasala po namin sa cutting machine. May cutting machine. Meron po, ma'am. Opo. Social masyado kayo. Paano walang cutting machine? Ay, ma'am, kaya naman po. Ganito lang po. Parang Bibilugin wala ko na po lang. na bilog po, ma'am. Opo. Para na siyang bilo-bilo, ma'am. binataang bilo-bilo. Tama po, ma'am. Okay, ito yung manual. Dahil nga, syempre, ang hirap pag manual, iba-iba ang size. O, di ba, may maliit, may malaki. So, ito yung ginamitan ng cutting machine. Apo, mas more precise na po ito. Around 8 to 9 grams. Pare-pareho. Hindi kayo mag-aaway.
pagkabilog, Lutuin naman na po natin siya. Dapat po boiling water na po siya para po sure na maluto po siya. So, para siyang palitaw, pag Parang nilagay po palitaw. natin yung mga balls, lulutang po siya. Tapos, 3 to 5 minutes po, yun, Lulutang na yan. Opo, lulutang po siya. So, ang first po ma'am, lalagyan natin ng cheese. Sunod po ma'am, itong muscovado. Tapos po may, gusto ko yung bukayo. may bukayo din po siya on top. Tapos po, What if ako naman ang maglagay ng topping sa puto balls? Subukan natin ng peanut flavor. Ayan. Tapos lagyan ng margarine. Tapos, margarine po. So, peanuts po. Yan. Baka malugi, ma'am, ha? Ayan. Tapos po, ma'am, Tapos, yema yung sauce. yema sauce po, ito po. Yema. Apo. Yes. Yun po. Yan. In-house din po namin ginagawa yun. Naparami yata ma'am, pero okay lang. Okay na po. Ayan. And then, Tas, last po yung milk tatap po powder ng milk po. powder. Opo, Para bububuran pong lang po scramble, on ma'am. top. Okay na po yan. Okay na. Yan. Perfect. So, tikmang to. Ito, gusto ko to may bukayo. Yung may bukayo. Para to. Ang lambot. So, masarap din pala pag may may cheese. May cheese po, opo. Dahil Binabalance konti alat. po. May onting Tapos alat yung at bukayo, matamis. Apo. Ito naman isa. Peanut Ito medyo bago sa akin to. Ang sarap. Salamat po. Talaga masarap. So, ang galing ng combination. Ang galing. Sa mga kanegosyo natin, ano kaya ang masasay nila sa puto balls? Sir, kuha ka na isang cup, isang bowl. Tikman mo, yan yung may bukayo. Masarap siya. Masarap din talaga. Masarap. Hindi nakakaumay. Hindi nakakaumay kasi nga yung size niya tama lang. Right. Okay, sir. Finish that. Dito ko lang yata ito natikman. Compared to puto bongbong, mas matamis yung puto bongbong eh. This one is a bit, hindi siya matamis, suwabe lang. Pati ang chess grandmaster na si Eugene Torre, nakatikim din ng puto balls. Namit din. Namit din. May tamis kami, malagkit-lagkit, na masarap yung nguya-nguya. Masarap talaga ang kombinasyon. Parehong may full-time na trabaho noon sina Third at Angelica bago pumasok sa pagnenegosyo. My dad, who's also in the construction business, he asked us, ano bang magiging passive income nyo? Something clicked that day kasi sabi ko, paborito kong puto bongbong eh. So why not try to create one? Iba't ibang version muna raw ng puto bongbong ang sinubukan nilang gawin bago nila ito na-transform para maging puto balls. Tinry lang po namin and nag-match po talaga. Maganda yung combination niya. Parang masaya trial lang talaga Proud lang kami na it's something new na pinresent namin sa friends and family. Dahil pumatok sa mga kakilala ang puto balls, itinuloy na nila itong negosyo. Disyembre ng isang taon nang buksan nila ang kanilang online negosyo sa puhunang 10,000 piso. Marami raw ang na-curious sa pakulo nilang ito sa puto bongbong. At kahit hindi nakapaskuhan, hinahanap-hanap pa rin daw ng kanilang mga suki ang lagkit at tamis ng puto balls. We tried joining yung Simbang Gabi and bazaar sa isang school naman. Nagustuhan talaga nila yung product. So, yun yung siguro turning point for us na parang, mukhang gagana to. So, nagkalakas ng loob kami na magtayo ng shop and mag-hire ng staff. Lumevel up nga rin ang kanilang paggawa. Mula sa 200 puto balls kada araw, aabot na raw sa halos 3,000 puto balls ang nabibilog nila per day. Bukod sa lasa ng produkto, kinari din ni na Third at Angelica ang overall look ng kanilang pwesto. Welcome po sa inyo po to. Mula sa kulay ng packaging hanggang uniform ng kanilang mga empleyado, nagsusumigaw ang matingkad na kulay ube. For us, yung binabayaran mo doon, kahit ba 39 pesos lang yan, is the whole experience itself eh. May mga na-encounter kami na favorite nila yung traditional puto bongbong. Pinibibigyan po namin na free taste kasi yung Pinoy naman mahilig sa free taste. So pag natikman na po nila, okay, kakaiba to, order na po sila. Sa success ng kanilang puto balls, nakapagbukas na sila ng isa pang branch noong Oktubre lang at kumikita na ng 6 digits kada buwan. The hardest part of doing a business is starting. So you have to take that leap talaga. Kahit kami takot na takot before. Kasi hindi naman kailangan malaki kaagad yung investment mo eh. As long as you have a good idea, make sure na proud ka of what you're doing, of what you're serving. Unang-unang dapat na maniwala sa in-offer mo is yung sarili mo, di ba? May mga
produkto talagang seasonal o yun bang panapanahon lang ang benta? Pero pinatunayan ng Puto Balls ni Third at Angelica na kapag binigyan ng sariling timpla at bagong ideya ang nakasanayan na, gugulong ang success at kita. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!